Sa isang tahimik na sulok ng kagubatan, ay isang mahina ngunit mariing tinig ang nagutos. Kunin mo ito. Kumunot ang noo ng lalaking tumanggap, puno ng pagtataka. Ano ito? Maingat na ipinaliwanag ni Zed, ito ay isang barrier generator. Gaya ng nakikita mo, ay 4 ang piraso nito. Kapag naitayo na ang lahat, ay bubuo ito ng isang barrier. Kasabay nito, ay nagsalita siya sa sarili. Ito ang invisible barrier na ipinagawa ko kay Lacto, isang hadlang na hindi nakikita at pumipigil sa paggamit ng mana mula sa loob. Lason ito sa mga salamangkero, ngunit isang malaking bentahe para sa akin. Ito ang itinuturing na pinakamataas na antas ng teknolohiyang pang-barrier. At gayon paman, ay nagawa niya ito ng napakadali. Nagpatuloy si Zed ng malakas, ginawa ko ring madaling itusok sa lupa ang mga tulos. Kapag nagsimula na ang labanan, ay ikalat ninyo ang mga ito hanggat maaari. Sa ganoong paraan, ay mas malawak ang masasaklaw ng hadlang. Tumango ang lalaki bilang pag-unawa, oo naiintindihan ko. Biglang may umalangaw-ngaw na kaguluhan mula sa di kalayuan. Nagtapos na siguro ang sertipikasyon, bulong niya sa sarili. Samantala, sa ibang bahagi ng kagubatan, ay niyakap ni Louie ang sarili at nagreklamo sa matinding lamig. Mabigat at nakakasakal ang tensyon sa paligid. Talaga bang balak ng babaeng iyon na patayin si Zed? Naramdaman niya ang isang matang nakatitig sa kanya. Biglang humarap ang babaeng may rosas na buhok, ang kanyang mga matay parang mga talam ng yelo. Sumiklab ang inis sa kanyang tinig, bakit mo ako tinatitigan buong oras? Nagulat si Louie at napatres. Wala po, pasensya na. Paglingon ng babae, ay saka lang siya nakahinga ng maluwag. Magiging maayos din ang lahat, pilit niyang inaliw ang sarili. Handa na sana si Zed. Makalipas ang ilang sandali, ay itinaas niya ang ulo at biglang nanigas. Nagmasid siya sa paligid, naguguluhan. Saan siya napunta? Nawala siya ng ganun na lang. Sumiklab ang panik sa dibdib niya. Magsisimula na ang ambush, kailangan kong bulawan si Zed. Sa mismong sandaling iyon, ay tinamaan ng palaso ang lalaking nasa harap niya at bumagsak sa lupa. Isang sigaw ang sumunod, inaatake tayo. Agad na nagutos ang kapitan, maghiwa-hiwalay kayo. Mga bantay, maghanda sa pagkontra sa ambush. Tumakbo si Louie, desperadong naghahanap ng masisilungan. Isang pangalan lang ang paulit-ulit sa kanyang isip, si Zed. Namasa ang kanyang mga mata habang nilalamon siya ng takot, Zed nasaan ka? Biglang isang nakakasilaw na guhit ng liwanag ang humiwas sa kalangitan ng gabi. Nanigas siya nang makita itong rumaragasa papunta sa kanya. Isang kaisipan lamang ang pumasok sa kanyang isipan, ganito ba ako mamamatay? Sa isang iglap, ay naroon na ang projectile. Ngunit sa huling sandali, ay iniligtas siya ni Zed. Isang pamilyar na tinig ang sumigaw, puno ng galit at pag-aalala. Sinabi ko sa'yo na manatili sa likuran, bakit ka tumatakbo rito? Nangilad ang luha sa mata ni Louie habang sumigaw siya. Huwag ngayon, sigaw ni Zed, pinutol ang pag-iyak ni Louie. Mag-focus ka, bilasan mo at magtago ka roon. Habang papaalis si Zed, ay pahabol na sumigaw si Louie. Mag-ingat ka, huwag kang masaktan. Alam ko, kumunat ang noo ni Zed sa inis. Sa halip na magsalita, ay gumalaw ka na. Binalingan niya ang mga kalaban. Agad na natukoy ng matalas niyang mga mata ang pinanggagalingan ng problema. Support magic. Maingat niyang sinuri ang paligid, naghahanap ng mga palatandaan. Maliwanag na hindi sila ordinaryong magnanakaw, may salamangkero silang sumusuporta. Nagpasya siyang harapin sila tig-3, isa-isang grupo. Sumugod ang matatapang na bantay, sinalubong ang mga umaatake. Ngumisi lamang ang mga magnanakaw, puno ng pangungutya. Sa simula ng sagupaan, ay sila ang may kalamangan. Nanatili si Zed sa gilid, maingat na. Inoobserbahan ng lahat. Mula sa kanyang pinagtatagwan, ay pabulong na sinabi ni Louie. Narinig ko na ang support magic ay nangangailangan ng hindi bababa sa ika-6 na ranggong salamangkero. Naalala niya ang hinala ni Zed. Ibig bang sabihin nito, ay may ibang pamilya ang nakikialam. Samantala, ay itinuon ng mga magnanakaw ang kanilang pag-atake kay Zed. Mabilis siyang kumilos, iniiwasan ang unang suntok. Tahimik na nagdiwang si Louie. Ayos, naiwasan niya. Hindi pa siya tumigil. Ayan, gamitin mo ang kamao mo. Isang magnanakaw ang mabilis na pinaikot ang flail sa kanyang kamay, direktang tinutok kay Zed.
Tumalim ang focus ni Zed, inabangan ang galaw. Sa bilis ng kidlat, ay umiwas siya, lumipat ng posisyon at isang diretso at malakas na suntok ang tumama sa mukha ng kalaban. Sa isang iglap, ay bumagsak ito. Hindi napigilan ni Louie ang tuwa, ang galing mo. Naramdaman ng natitirang mga kalaban ang panganib at sabay-sabay na sumugod. Ngunit nanatiling kalmado si Zed, isang banayad na ngiti ang lumitaw sa kanyang muka habang naghihintay. Ibinuhos nila ang lahat sa kanilang support magic. Ngunit bawat isa ay tinambang ni Zed gamit ang iisang suntok. Isa-isa silang bumagsak. Sa tanawing iyon, bulong ng babaeng tagapaglingkod, puno ng disbelief. Ganyan ba talaga kalakas siyang Master Zed? Matalim siyang sinita ng punong katiwala sa tabi niya. Alalahanin mo na siya na ngayon ang ikapitong tagapagmana ng pamilyang Arahan, gamitin mo ang tamang titulo. Nataranta ang dalaga. Ako po ay humihingi ng paumanhin, punong katiwala. Matapos mapuksa ang mga magnanakaw, ay muling bumalik sa katahimikan ang kagubatan. Sa paanan ng bundok, ay humahadjaspas ang hangin sa pagitan ng mga puno, may dalang nakakatindig balahibong alingaw-ngaw. Lumapit ang gwardya, malinaw ang pasasalamat sa kanyang tinig. Dahil sa batang tagapagmana, ay nalampasan namin ang ambush ng walang kahit isang nasawi. Malaki ang utang na loob namin sa inyo, Ginoo. Ipinahayag niya ang kanyang paghanga, puno ng pagkamangha ang boses. Kayo po ay tunay na kahanga-hanga, Ginoo. Kailan ninyo natutunan ang ganitong uri ng martial art? Tunay akong humahanga, marahil kapag may oras kayo. Ngunit itinaas ni Zed ang kanyang daliri, hudyat ng katahimikan. Kasabay nito, ay nagbigay siya ng malinaw na babala sa lahat. Ang kritikal na bahagi ay magsisimula na, lumayo kayong lahat. Dagdag pa niya ang paalala. Paparating na ang mga salamangkero, lumipat kayo roon sa gilid. Napatigil ang mga gwardya. Ano, lumayo kami. Kitang-kita ang pagtutol nila. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi namin maaaring iwan ang batang tagapagmana ng mag-isa, lalaban kami hanggang sa huling tao. Mariing umiling si Zed, huwag. Pakitingnan ninyo ang iba pang mga kasamahan. Mula ngayon, ay ibubuhos ko na ang lahat ng aking lakas, at hindi ko na kayo mapoprotektahan. Bagamat nag-aalala pa rin, ay lumapit ang kapitan upang tiyakin ang kaayusan. Napag-usapan na namin ito ng ikapitong tagapagmana. Ngayon, ay aalis tayo upang protektahan ang iba pang mga kasamahan. Nag-atubili ang mga gwardya, ngunit pinaalalahanan sila ng kapitan. Kakamit lang natin ng tagumpay ng walang kahit isang casualty dahil sa mga utos ng ikapitong tagapagmana. Mariin niyang ipinayo. Kung hindi tayo mag-iingat, ay tayo pa ang magiging pabigat sa tagapagmana. Mali ba ako? Dahil dito, ay naging matatag ang kapitan. Hindi siya isang taong kaya nating protektahan, sundin ninyo ang utos ng walang tanong. Matapos maisaayos ang lahat, ay tahimik na naglakad si Zed palalim sa kagubatan ng mag-isa. Pinagkatiwalaan niya ang kanyang instincts. Wala siyang maramdamang presensya ng salamangkero, ngunit may paparating. Isang munting ngiti ang lumitaw sa kanyang mga muka habang iniisip ang isang posibilidad. Pagkatapos ay pinakawalan ni Zed ang kanyang lightning magic. Agad na dumilim ang langit, at dumating ang matinding pagyanig. Kasabay nito, ay lumitaw ang ika-6 na ranggong water magic. Ang Water Horse Tsunami. Kasama nito ang isang napakalaking tsunami na nilamon ang lahat sa daraanan nito. Bahagyang nagulat siya. Isang malawakang water attack agad sa simula, ganito na kalakas. Alam ni Zed na ang Water Horse Tsunami ay may napakalawak na saklaw at napakataas na instant destructive power. May mga paraan upang kontrahin ito, ngunit ang paggamit ng mga iyon ngayon ay magiging pag-aaksaya. Gayunpaman, ay wala siyang pagpipilian. Nagbigay siya ng utos. Kapitan, e-deploy niyo agad ang mga barrier na ibinigay ko sa inyo. Sumagot ang kapitan, nauunawaan ko. Sa isang iglap, ay kumilos sila at inilatag ang linya ng protection. Katatapos pa lamang nito nang sumugod ang tsunami, tinatangay ang lahat sa daraanan nito. Tahimik ang gabi, isang malalim na katahimikan ang bomb-alot sa paligid na tila walang kahit isang kaluluwa sa lugar. Sa paligid nila, ay tanging ang banayad na lagaslas ng mga batis na dumadaloy sa mga siwang ng bundok ang sumisira sa katahimikan. Ang madilim at nagbabantang kagubatan sa bundok ay lumikha ng isang damdamin ng pangamba, na parabang tinataboy ang sinumang magtangkang lumapit.
Lumutang si Zed sa ibabaw ng lupa, nababalot ng maningning na aura ng kapangyarihan. Sa isip niya, ang wasakin ng Mount Fryman ng ganito, may dalawa ba silang buhay o ano? Maingat siyang lumapag at sinuri ang paligid. Nang makita niyang ligtas ang lahat sa likod ng mga protective barrier, ay nakahinga siya ng maluwag. Salamat at walang nasaktan. Muling gumalaw ang kanyang mga mata, tahimik na nagkakalkala. Ito ang pahingahan ng libingan ng ulo ng pamilyang Arahan. Kung matuklasan ang pinsala sa bundok, ay magiging napakabigat ng kabayarang haharapin nila. Malinaw na ang malawakang salamangka ay nakatuon lamang sa kanya. Biglang may napansin si Zed sa likuran niya. Nakahimpil si Grace sa isang sanga ng puno, galit na nagbubulong. Buweset, hindi ito ang napag-usapan natin. Plano ba talaga nilang patayin kaming lahat mula sa simula? Humarap si Zed sa kanya, ganun pala. Malamig ang kanyang tinig. Inakala kong may kaunting talino ka pa, pero sobrang tanga mo pala. Sumigaw si Grace sa galit, ano ang sinabi mo? Nagpatuloy si Zed, malamig at walang emosyon. Kung mabuhay ka pa, ay magiging isa kang saksi. Kaya bakit kanila hahayaang mabuhay, kaawa-awa? Dumilim ang mukha ni Grace sa galit. Tumahimik ka, ano ba ang alam mo? Plano nilang patayin ang isang tagapagmana ng Arahan, kaya ang patayin ng katulad mo ay hindi mahirap. Sa sandaling iyon, ay lumapit si Luker na may mapanuyang tono. Hinarap niya si Grace, kaya mo palang harangan ang salamangka ko. May halong hamon ang kanyang tinig. Mukhang nag-ensayo ka ng husto, hindi ba? Agad na pumangit ang ekspresyon ni Grace. Ang hayop na ito, pinagtaksilan mo ako. Sinubukan niyang pagsabihan siya, ngunit ang tanging nakuha niya ay isang mapanuyang ngiti. Ate man kita o hindi, Grace. Malamig ang tinig ni Luker. Ay kailan pa tayo nagmalasakit sa ganyang bagay? Natapos ang pagiging magkapatid natin noong sumali ka sa Arahan. Sinubukan ni Grace na magpaliwanag. Sinabi ko na sa iyo, na sumali ako sa Arahan para wasakin ang buong pamilyang ito. Ngunit malamig siyang pinutol ni Luker, dito na daw nagtatapos ang usapang ito. Kapag napatay na kita, ang natitira ay mga walang kabuluhang peste na lamang. Pagkatapos nito, ay itinaas ni Luker ang kanyang kamay. Isang kristalinong tipak ng yelo ang namuo sa kanyang palad, huwag mo akong kamuhian ng sobra. Bigla, ay isang nakakasilaw na kidlat ang bumagsak mula sa kalangitan. Agad na nagtayo si Luker ng isang kalasag upang ipagtanggol ang sarili laban sa hampas. Hindi na nag-aksaya ng oras si Zed, pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan at sinalakay si Luker. Habang pinagmamasdan ng kidlat na gumagapang sa paligid ni Zed, ay nangutya si Luker. Lightning magic sa ganitong antas, nakakaawa. Napakalaking aksaya ng enerhiya, malamig at matatag naman ang tinig ni Zed. Pasensya na, ngunit hindi maaaring mamatay ang babaeng iyon dito sapagkat may ipinangako ako. Tumawa si Luker ng may panlilibak. Isang naghihingalong batang katulad mo, akala mo ba ay kaya ninyong gawin ang kahit ano? Tumalim ang titig ni Zed, at malamig siyang sumagot. Ang salamangka ko kanina, sapat iyon para may makarinig at pumunta rito. Biglang nanigas si Luker. May napansin siyang bahagyang paggalaw sa paligid, nanigas ang buong katawan niya. Ano, huwag mong sabihin, ang Mirror Corpse. Lalong lumapad ang ngisi ni Zed, puno ng pananaig. Hintayin mo na lang. Ngunit sa isipan ni Zed, ang Black Mirror Corpse ay nasa lahat ng dako, pero hindi ngayon. Gayunpaman, ang tinawag ko rito ay isang nilalang na higit na mas dakila kaysa sa kanila. Ngunit lumipas na ang mahabang sandali, at nanatili pa ring tahimik ang paligid. Kalmado, parang isang lawa na hindi ginagalaw ng hangin. Nagpalitan ng naguguluhang tingin ang mga tauhan ni Luker. Walang dumarating, nagsinungaling ka ba? Nagmura si Zed sa ilalim ng kanyang hininga. Malinaw niyang sinabi na darating siya sa sandaling makita niya ang thunder signal. Buwisit, ako talaga ay isang tanga sa pagtitiwala sa matandang iyon. Huminga ng maluwag si Luker at ngumisi ng may pagmamataas. Napakaaliw, tunay ng dugo ng Arahan, ang mga kilos mo ay miserableng mababa. Mabilis na sinuri ni Zed ang mga puwersa ni Luker, bumibigat ang dibdib sa hindi paniniwala. May mali, sinabi nila na ang pamilyang Guthra ay hindi kailanman sumisira ng pangako. Ang pagiging maagap ang lifeline ng bawat mersenaryo, kaya bakit wala pa rin dito si Tanda? Malapit nang mamatay ang disipulo mo, kaya saan ka ba natutulog ngayon Tanda?
Tinipon ni Lucer ang nagyayelong enerhiya sa kanyang kamay, sapat na ang paglalaro. Ibinato niya ang kristal na yelo patungo kay Zed. Bigla, ay may isang bagay na nagpamulagat sa kanya sa gulat. Ang kristal ay nabasag ng walang pinsala sa lupa. May isang figurang lumitaw, hinarang ang atake. Isang pangalawang tao ang sumugod pasulong, ang mga talam ay humahawi sa nagkakalat na tipak ng yelo. Lumabas ang tatlong magkakapatid na asasin ng Kyncera, pumwesto sa paligid ni Zed bilang panangga. My Lord, kayo po ba ay ligtas? Sunod-sunod ang kanilang mga tinig, puno ng pag-aalala. Nanatiling walang emosyon ang mukha ni Zed, hindi man lang natinag. Mabuti at hindi kami nahuli ng dating. Babantayan namin kayo, huwag kayong mag-alala my lord. Nakakapanginig ang lamig dito, pero gagawin namin ang lahat para protektahan kayo. Tahimik na naisip ni Zed, na kahit papano ay dumating ang tatlong ito. Huminga si Lucer ng malalim, iritado sa kanyang nakita. Agad na umikot si Grace at tumakbo palayo. Lumipad si Lucer sa ere, naghahanda ng harapin si Grace. Bago siya umalis, ay pasigaw niyang inutusan ang kanyang mga tauhan. Isang duwag hanggang sa buto, harapin ninyo ang mga walang silbing pesteng iyon, si Grace ang akin. Kasabay nito, ay sumugod siya patungo kay Grace, suot ang kanyang pamilyar na mapanuyang ngiti. Hindi natinag si Zed. Sa loob ng kamalasan, ay laging may pagkakataon. Habang wala si Lucer, ay kailangan kong bawasan ang kanilang bilang. Ang kahinaan ng isang salamangkero ay distansya. Kailangan kong sirain ang kanilang mga spell, pigilan ang kanilang tsansa at makakalapit ako. Sumigaw ang tatlong assassin, "Oh my lord!" Tinawag ni Zed ang kanyang kapangyarihan, sumabog ang kidlat sa buong katawan niya. Mga gintong kidlat ang paulit-ulit na hamampas sa lupa. Sinundan ang landas ng nagngangalit na kulog, ay sumugod ang magkakapatid upang salubungin ang mga tauhan ni Lucer. Sa loob lamang ng ilang sandali, ay nasabat na nina Zed at ng trio ang mga kalaban. Nakatitig sa gulat ang mga sundalo ng kalaban. Patuloy na binubugbog ng kidlat ang lupa, walang tigil. Ginawang isang bagyong puno ng nakakasilaw na liwanag at dagandong ng kulog ang larangan ng labanan. Hinawakan ng isa sa mga kasama ni Zed ang isang tauhan ni Lucer. Napahiyaw ang lalaki sa takot, masyado silang mabilis. Patuloy na bumabagsak ang kidlat mula sa langit. Nayanig ang mga tauhan ni Lucer, umatras sa takot. Huwag ninyong hayaang makalapit sila. Nanatiling hindi mabasa ang ekspresyon ni Zed habang papalapit siya. Sumugod ang tatlong magkakapatid ng may mabangis na determinasyon. Nagkandara pa sa pagtakas ang mga sundalo ni Lucer, tumatalon ng desperado. Pinakawalan nila ang mga spell upang kontrahin ang trio ng assassin. Sumali ang iba, pinagsama ang kanilang salamangka upang gumanti. Saglit na napatigil ang magkakapatid. Nangutya ang isa, puno ng paghamak. Ngumisi ang ikatlo, halatang hindi binibigyang halaga ang lakas ng mga tauhan ni Lucer. Sa loob lamang ng ilang sandali, ay ganap na napuksa ng trio ang mga puwersa ni Lucer. Patuloy na kumalat ang kapangyarihan ng kidlat ni Zed sa lahat ng direksyon. Ngumisi siya, pagkatapos, ay mariing ikinuyom ni Zed ang kanyang kamao. Tumalon siya sa ere, nakahanda ang mga kamay sa pag-atake. Nagningas ng pula ang kanyang mga mata, naglalabas ng hindi matitinag na determinasyon. Kasunod ng kanyang galaw, ay isang napakalaking kidlat ang bumagsak mula sa kalangitan. Agad na naduraj ang mga tauhan ni Lucer, nagkawatak-watik sa ilalim ng nakapipinsalang hampas ni Zed. Habang mas lumalaban si Zed, ay lalo ring nagiging marahas ang kanyang kidlat, palakas ng palakas sa bawat suntok. Bigla, ay sandali siyang huminto. Nagulat ang leader ng mga assassin. My lord, lubos na silang naaapi, wala na silang kakayahang lumaban. Ngumiti ito ng may kasiyahan. Ang estratehiya ay gumagana ng perpekto. Gaya ng inaasahan mula sa aming Panginoon, tunay ngang pambihira. Hindi nagsalita si Zed. Sa halip, ay ibinuga niya ang kanyang autoridad palabas. Sa isang iglap, ay itinapon palayo ang buong hukbo ni Lucer. Ngunit may isang bagay na biglang umagaw ng kanyang pansin. Sabay-sabay na nagsimulang mag-cast ng mga spell ang mga puwersa ni Lucer. Pinagsamang salamangka. Ang combined magic ay isang teknik na nagpapahintulot sa mga mababang antas na salamangkero na e-channel ang kapangyarihan ng mas mataas na antas. Karamihan sa mga kalaban ay ika-4 na circle lamang,
ngunit sa sapat na koordinasyon at pagsasanay, ay maaari silang umabot kahit sa ika-9 na circle. Sumugod ang tatlong magkakapatid, ang kanilang mga kutsilyo ay nakatutok sa pagsira ng hadlang. Bigla silang napatingala kay Zed, gulat ang mga mukha. Buwisit, my lord, hindi nababasag ang barrier. Matapos ilunsad ng tatlong assassin ang kanilang pag-atake, ay nanatiling buo ang hadlang. Nagniningning ito ng matingkad, walang kahit isang crack. Biglang kinabahan si Zed, sumigaw siya. Umalis kayo, lumayo kayo hanggat maaari. Ano? Hindi niya pinansin ang lahat at muling sumigaw. Umiwas lang kayo, bilisan ninyo. Bigla, ay sumabog ang barrier ng mga tauhan ni Looker. Isang bugzo ng bughaw na enerhiya ang bumuhos pababa, na parang alon. Natawa ng masaya ang mga alipors ni Looker. Huli na, mayabang nilang sinabi. Ito ang sandatang hinubog upang pabagsakin ang arahan. Imposibleng iwasan mo ito. Biglang may matulis na kuko ang lumitaw mula sa makapal na alikabok. Isang pares ng bughaw langit na pakpak ang marahas na hamampas sa gitna ng usok at hamog. Nanlaki ang mga mata ni Zed sa gulat. Iyon ay isang dambuhalang asul na dragon, may berdeng mga mata at nag-aalab na intensyong pumatay.